Mga kapatid, narito tayo sa araw ng Eid. Itong araw ng Eid, mga kapatid, ay isa sa magandang kaugalian na namana natin sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung pagbabatian sa isa't isa. Okay. Katulad ng yung mga sahaba, kapag sila ay nakikita, ay nagbabatian sila. Bawat isa, pag nasalubong niya ang kanyang kapwa, sasabihin niya, "Taqabbalallahu minna wa mink." At sasagutin naman ng isa, "Taqabbalallahu minna wa mink." Okay. Yan ay maliwanag sa naisalaysay ni Ahmad bin Hanbal, o naiulat ni Ahmad bin Hanbal. "Taqabbalallahu minna wa mink." Okay. So, tayo kapag nagbabatian tayo, maganda. Maganda kasi ibig sabihin ng taqabbalallahu minna wa mink ay tanggapin ng Allah sa atin at sa iyo. Kung marami naman tayong kausap, taqabbalallahu minna wa minkum. Tanggapin ng Allah, naway tanggapin ng Allah sa amin at sa inyo. Ibig sabihin yun yung mga gawain na mga mabubuting gawain. Kaya idinudugtong na natin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Okay? Naway tanggapin ng Allah sa amin at sa inyo ang mga mabubuting gawa. Okay? O kaya ay taqabbalallahu minna wa minkum at-ta'at. Naway tanggapin ng Allah sa amin at sa inyo ang mga pagsunod wa salihal a'mal at mga mabubuting gawa. So, alhamdulillah. Yun yung mga pagbabatian, no? Pwede rin magbati ng kahit anong pagbati na para sa ikabubuti o pagbati na ikagagalak ng ating kapwa, o kaya ay may kasamang panalangin sa ating kapwa. Hindi ibig sabihin na yun lang ang pagbabati natin na taqabbalallahu minna wa minkum, o kaya ay taqabbalallahu minna wa minkum, o kaya ay taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Hindi lang yan, pero kasi almost karamihan na sa mga nagbabatian ng mga kapatid natin na mga Muslim, mga kapatid natin na mga Arabo, yan ang halos karamihan. Aidukum Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Alhamdulillah. Yun yung unang-una sa Eid na ito ay pagbati sa isa't isa o pagpapalitan ng pagbati sa isa't isa sa mga kapatid na mga Muslim. Okay? Kapag nakasalubong natin ang kapatid natin na Muslim, babatiin natin ng Eid Mubarak, taqabbalallahu minna wa mink. Kung marami sila, taqabbalallahu minna wa minkum. Okay, tapos ganun din yung nakasalubong natin, sasagot din sila na taqabbalallahu minna wa minkum. Pangalawa na bilang reminders natin sa araw na ito ay yung pagbibisitahan sa atin sa Pilipinas. Makikita natin yung pagtatagpo ng mga magkakamag-anak, mga kamag-anak, mga pamilya. Ngayon ay oras ng pamilya, araw ng pamilya. Bakit i-priority mo pa yung doon sa ibang mga tao? Nandito yung pamilya mo, bigyan mo ng oras na magka-banding kayo, maglabas kayo. Isa yan sa kagandahan o kaya ay tibay ng pagsasama ng pamilya, yung may mga banding-banding kahit papaano. At tulad nito, araw ng Eid, alhamdulillah, kasamang pamilya. Kabilang sa kaugalian, mabuting kaugalian, yung pagbibisitahan sa mga kamag-anak halimbawa. At yung nagkakawatak-watak na pamilya, padugtungin yan.
para magiging matibay, magiging malakas. Kasi nga, yung pinadugtong mo yung relasyon ng kamag-anak, ay ibig sabihin isa yan sa nagpapadami, nagpapanatili ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapalawak ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapaantala ng edad ng tao. Ibig sabihin, nagpapahaba ng edad. Kasi makikita natin yan, mga kapatid, sa isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakalakas ang hadith na ito kasi makikita natin sa hadith na naiulat ni Ahmad bin Hanbal, hadith na naiulat ni Bukhari, hadith na naiulat ni Muslim. Iba't iba nga lang yung teksto o kaya nas ng hadith na ito, pero ito ang kabilang sa nabanggit sa hadith o kaya ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Okay, sa ibang riwaya, man sarrahu. Okay. So, anong ibig sabihin ng hadith na ito, mga kapatid? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, sino mang tao na nais niya na o ikalulugod niya o kaya ay gusto niya na mapadami. Yubsata sa pagpapaliwanag ay padadamihin para sa kanya, palalawakin para sa kanya, ang kanyang panustos ang biyaya na ipinagkaloob sa kanya, an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi, at iaantabala sa kanya ang bakas, ang kanyang bakas. Ibig sabihin nito ay sa pagpapaliwanag ay nasaa ay akhara. Ibig sabihin ay ididili o pahahabain ang kanyang edad fi umrihi, ang kanyang edad, falyasil rahimahu, ay padugtungin niya ang kanyang kamag-anak. Falyasil rahimahu, magulang, kapatid, kamag-anak, malapit man o malayo, padugtungin niya. Padugtungin niya. So, mashallah, alhamdulillah. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, ay yung kung nais natin na mapalawak, mapadami, madadagdagan ang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah at madadagdagan o hahaba ang ating edad, ay patibayin natin ang pagkakamag-anak. Ang kamag-anak, ang pamilya. Ang pamilya, patibayin natin ang foundation ng pamilya, mga kapatid. Alisin natin yung politika. Kahit nasa pamilya mismo, mayroon pang politika, alisin natin yun. Yung politika na ibig sabihin, yung politika na magagamit mo yung pamilya mo, gagawin mong instrumento yung pamilya mo, gagawin mong propaganda yung pamilya mo, yun ay hindi maganda. Yun yung politika na ibig sabihin, hindi maganda. Kapag pinasok mo sa pamilya mo, papaano mapapadugtong ng iyong pamilya kung pinasukan mo ng politika na hindi maganda. Yung kapag pamilya ang pinag-usapan, ay dapat puso sa puso. Pareho kayo ng pinagmulan, pareho kayo ng ninuno, o pareho kayo ng magulang, magkapamilya, kamag-anak. Kaya
Ibig sabihin ay puso sa puso, puso sa puso ang pinag-usapan para maging matatag ang pamilya. Alhamdulillah. Pero kapag pinasukan ng politika na hindi maganda, gagamitin mo yung pamilya mo mismo ng para lang sa kapakanan mo, para lang sa personal interest, ay papaano mapadugtong ng iyong pamilya kung ikaw mismo ay naghahanap ng mga dahilan para magkakawatak-watak ang pamilya. Okay? So, puso sa puso ang pinag-usapan. Huwag gamitin ang pamilya sa hindi maganda, huwag gawing instrumento, huwag gawing dahilan na kung saan ay para lang ma-achieve mo o makuha mo yung ninanais mo sa sarili mo, ay bahala na na gagamitin mo na, bahala na yung pamilya mo. Wala ka nang pakialam sa iyong pamilya. Igalang mo ang pamilya mo, malapit man o malayo na kamag-anak, igalang mo, irespeto mo. May kakayahan o walang kakayahan, mayaman man o mahirap, lalong-lalo na yung mga mahihirap, may posisyon o walang posisyon, lalong-lalo na yung walang mga katungkulan. So magkakaroon ng ibig sabihin, mabuting samahan ng pamilya o matatag na foundation ng pamilya kapag ibig sabihin hindi hahaluan ng anumang politika o kaya ay anumang magiging instrumento ang pamilya. So puso, yun ang sinasabi natin na puso sa puso. So babalikan natin ang hadith na ito, na ibig sabihin, sino mang tao, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sino mang tao na gusto niya, nais niya, ikalulugod niya na madagdagan, dadami, lalawak sa kanyang panustos, lalawak ang kanyang panustos na ipinagkaloob sa kanya, ang kanyang biyaya na ipinagkaloob sa kanya, at hahaba ang kanyang edad, ay ibig sabihin dugtungan niya ang kanyang pamilya. Padugtungin niya ang kanyang pamilya. Gawin niyang matatag ang foundation ng kanyang pamilya. Yun yung sinasabi natin na puso sa puso. Kasi pamilya yan eh. Pamilya, puso sa puso. Huwag nang gagamitan ng anumang hindi magandang politika. Pangatlo mga kapatid, na bilang reminders natin sa araw na ito ay ito yung mga araw ng kainan, inuman ng mga soft drink, juice, mga halal. Kasi kapag binanggit ang salitang inuman ay hindi maganda ang meaning niya kasi inuman nagiinuman ng haram, bawal, okay? So ang inuman na tinutukoy dito ay yung mga halal, soft drink, juice, tubig, o ano mang may inom. Okay. Ibig sabihin nito ay sa araw ng Eid, lalong-lalo na yung 3 araw after Eid, yun yung tinatawag na Ayyamut Tashriq, ay palawakin yung mga biyaya sa pamilya. Kung meron ka namang kakayahan, sabot ng iyong makakaya, no? Pagkain, ihanda ang mga pagkain, ang mga masasarap na mga inumin, na mga halal, alhamdulillah, para sa pamilya. Pero hindi naman makatarungan yung yun bang magkaroon ng pagsasayang o kaya ay pag-aaksaya, okay? Yung itatapon yung mga pagkain, hindi rin kakainin, ipipicture lang, ibibidyo lang, tapos hindi rin kakainin. Hindi maganda yun. Kasi propaganda yun, hindi maganda. So, yung pagkain na kakainin ng pamilya, kung ikaw na may kakayahan, sa mga araw na ito, lalong-lalo na sa 3 araw after ng araw ng Eid, mag-share ka sa iyong pamilya,
sa iyong kamag-anak. Kasi ikaw may kakayahan ka. Sigurado na mayroon kang kamag-anak na mahirap, walang kakayahan. Kapatid, kung hindi kapatid kasi pamilya kayo ng mga mayayaman, yung kapatid mo siyempre mayaman din kasi pamilya kayo na mayaman, yung mga pinsan mo. Bakit? Lahat ba ng pinsan mo ay mayaman? Hindi, may mga pinsan ka sigurado na mahirap. May mga kamag-anak ka na mahirap. Okay. Kung sakali, may mga kapitbahay ka na mga mahirap. Huwag mong kalimutan, may mga kapitbahay ka. Hindi yung punong-puno na ng mga prutas ang iyong bahay, punong-puno ng mga masasarap na pagkain, pero yung kapitbahay mo, hindi nakakakain. Yung mga kamag-anak mo, malapit na kamag-anak mo, ay hirap na hirap sila sa paghahanap ng kanilang makain. Yung mga malalayong kamag-anak mo ay ganun din. Hirap na hirap sa paghahanap ng kanilang makain. Kaya kung mayroon ka naman dyan, may mga extra naman, mag-share ka sa iyong kapwa o mag-share ka sa iyong pamilya. Mag-share ka, i-share mo naman. Ihatid mo sa kanila. Kung hindi, tawagan mo sila kung malapit lang para mapuntahan kanila o kaya imbitahan mo sila para salo-salo. Isa rin ito sa magandang kaugalian ng mga kapatid natin na mga Moro, mga Muslim sa Mindanao. Kasi kung bakit sa mga araw na ito mga kapatid ay naghahanda sila ng mga pagkain. Lalong-lalo na sa baryo, naghahanda sila ng mga pagkain. Mga tapay o anumang mga kakanin na murumid. Kasi sa Eid kasi talagang tapay talagang hindi mawala. Pasensya na kasi hindi ko talaga alam kung ano yung Tagalog ng tapay o ano ang English ng tapay. Hindi ko alam sinong nakakaalam sa inyo dyan kung ano ang Tagalog o English ng tapay. Pati Arabic, hindi ko rin alam kung ano ang pangalan ng tapay. Pero bagamat sa mga kapatid natin na mga Moro, mapa-Iranon man, mapa-Maranao man, mapa-Maguindanon man, o ano man ang kanilang tribo, ay bagamat pare-pareho siguro ang tawag sa amin na tapay. Tapay ang tawag. Pati na rin sa mga balik Islam na nakapag-asawa ng mga Moro, alam na nila ang ibig sabihin ng tapay. Okay, so alhamdulillah. Naghahanda, lalong-lalo na sa baryo, naghahanda sila ng tapay. Tandang-tanda ko rin noong bata pa ako at noong hindi pa ako naka-abroad ay talagang sa mga araw na ito ay tuwang-tuwa yung mga bata, mga binatilyo, pati yung mga matatanda sa umaga kasi bubuksan na yung tapay. Bibigyan yung pamilya, ihahatid sa kapitbahay kung sakaling hindi sila nakapaghanda. Yung iba naman ay salo-salo na sa baryo, salo-salo sila sa kanilang kainan. So mashallah, alhamdulillah. Yung iba naman ay pupunta na sila sa siyudad, kakain sila doon sa restaurant. Manlibre na yung mga may kakayahan sa kanila. Yung iba, contribution sila, yung bang share-share ng pambayad. So, napakaganda talaga. So, ganyan ang katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Panahon. Kung ano yung panahon na nauukol doon sa araw na iyon, sa panahon na iyon, yun ang dapat na gawin. Isa sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat ito ay kabilang sa naisalaysay ni Abu Huraira radiyallahu anhu. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillahi azza wa jal. Okay. Ibig sabihin ay tatlong bagay pala, mga kapatid, sa mga araw ng tashriq. Ang ayyamu tashriq ay yung tatlong araw after ng araw ng Eid. Kasi ito, araw ng Eid, Yawmul Eid ngayon. Tapos bukas, makalawa at sa susunod na araw, yun yung tinatawag na ayyamut tashriq. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ayyamut tashriq, ang mga araw ng tashriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillahi azza wa jal, ay mga araw ng pagkain. Ibig sabihin ay kainan. At mga araw ng inuman o pag-inom, at mga araw ng paggunita para sa Allah azza wa jal, para sa Allah subhanahu wa ta'ala.